Annyeong guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung global viral na Ilocos Empanada. So ito yung mga ingredients natin: rice flour, longganisa, and atsuete. Gagamit ako dito ng atsuete seed and munggo. So 1 cup lang na munggo. Hugasan muna natin yan at pakuluan hanggang sa lumambot lang. Tapos kailangan natin siyang salain. Importante guys, yung mga ingredients natin, kailangan yung drain na drain siya, yung wala siyang tubig. Tapos itong papaya naman, gagarin natin. Kung meron kayong grater, mas maganda. O kaya itong gamit ko, medyo mahaba nga lang siya. So mamaya pwede natin siyang gupit-gupitin. And then maglagay lang tayo ng 1 tablespoon ng salt para ma-drain lang natin yung moisture nitong papaya. Tapos i-set aside lang natin siya ng mga 30 minutes. Halo-haloin natin lagi. And then after nyan, hugasan natin para hindi maalat yung papaya natin. Salain, tapos pigaan natin ng husto. Siguradong pigang-piga, yung talagang hindi na siya magiging basa. Gaya ito, although mahirap na siyang pigain, pero kailangan tanggal talaga yung tubig niya. So ito yung distinctive na color ng Ilocos Empanada, yung kulay orange. So bali gagamit ako dito ng 3 tablespoon ng ground annatto seed or atsuete. So para ma-extract natin yung kulay niyan, gamit tayo ng hot water. So bali 500 ml ng tubig ang ginamit ko dito. Tapos pakuluan lang natin yan at lagyan ng asin. Tapos lagay na natin yung ating 2 cups ng rice flour. Dito guys, importanteng rice flour yung gamit natin. Huwag yung glutinous flour. Kailangan yung normal na rice flour lang. Add ng 1 tablespoon ng oil and then continue cooking lang mga 3 minutes, tapos okay na yan. Lipat lang natin sa bowl and then i-knead natin o masahin natin ng mga 1 minute lang. So medyo mainit-init pa to, so konting tiis lang. So dapat ganito yung texture niya. Ayan, parang clay. Kaya kailangan lutuin to kasi hindi to kagaya ng flour na merong gluten. So hindi siya stretchable. Pag naluto na kasi ito, magiging sticky siya. So ito yung secret ko, nilalagay ko muna siya sa ref para mas crispy. Mga 30 minutes lang. And then isunod na natin iluto yung ating longganisa. Bali inubos ko yung longganisa ko dito. Naglagay lang ako ng 2 tubig. At saka maglagay tayo ng suka na konti para longganisang longganisa kapag nagluluto tayo, diba? Lagay lang tayo ng paminta at saka konting chili flakes para may sipa. Lutuin lang natin siya hanggang mag-brown and then i-strain natin para ma-remove yung mga mantika. At ito na yung pinaka medyo mahirap na part mga guys. So kapag flat nito, maglagay tayo ng plastic. Tapos huwag natin siyang masyadong ninipisan. Yung saktong kapal, saktong nipis, parang ganun. Kasi mabilis mabutas to, kagaya nga nasabi ko sa inyo, wala kasing gluten to. At ito, niro-rolling pin ko siya. Actually, wag nyo na siyang pagulong-gulungin. Ganyan lang. Yung i-swipe-swipe nyo lang yung rolling pin. Ganyan lang ang pagpapalatag nito. Kung hindi kayo sanay mag-bake, malamang unang gawa nyo nito may butas-butas. Pero practice lang. Sa mga pangalawa, pangatlo, sigurado wala ng butas yan. So ilagay na natin yung ating papaya, yung ating longganisa, yung ating munggo. Kailangan pabilog ng ganito. Tapos ikukulong natin yung itlog para hindi siya tumagas mamaya pag tiklop natin at habang piniprito.
Gawa rin tayo ng ibang variant, maglalagay tayo ng cheese o kahit anong maisip nyo pwedeng ilagay dyan, pwede yan. Kayo nang bahala kung anong gusto ninyo, kung anong trip ninyo. Tapos medyo damihan nyo ng tupi yung gilid niya kasi yan yung masarap kainin, yung mga pinaka-crispy talaga yung gilid niya. So medyo damihan nyo ng tupi. And i-deep fry na natin siya. Kailangan dito guys, lubog siya sa mantika. And then yung temperature niya kailangan 170 degrees Celsius lang. Kasi kung malakas masyado, mabilis siyang masunog at hilaw pa yung loob niya. So kaya dahan-dahan lang ang sikreto, dahan-dahang pagprito para mas crispy pa siya lalo. So ayan, perfect na perfect yung pagkakaprito natin at grabe, crispy talaga yan guys. And ano pang hinihintay natin, di mukbang na natin yan. Grabe guys, super lutong talaga nito. Sarap. Yan talaga may suka yan. Masarap ng longganisa. Sakto lang yung alat niya. Tapos manamis-namis na maasim kasi nilagay natin suka, di ba? Sa pag may pinakurat. Pinakurat baka naman. So ayun, kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, please like the video and follow for more. Meron po tayong YouTube, Facebook, TikTok at Instagram. Thank you for watching. Annyeong! Benta ko yan dito sa Korea, no?